Attorney Sally, inikot ng House Media no, yung magiging facility umano kung ito yung magiging detention area kung saan dadalhin si Pastor Apollo Siquibloy sakaling ma-serve ang kanyang warrant of arrest at makuha ng Sergeant of Arms. Sinasabi ng House of Representatives na fully air-conditioned ito at maganda umano ang pasilidad at magiging komportable si Pastor dito, Attorney Sal, at bukas ito na pwede siyang mabisita ng kanyang ng media for interview at ng kanyang pamilya at ng kanyang mga abogado. This is also the same detention facility kung saan na-detain si Dr. Lorraine Badoy at si Ka Eric. Nakapunta ako dito, Attorney Sal, personally kung saan na-detain yung dalawa. Talagang hindi tinatantanan. Aha. Some are saying na ang ginagawa ng House is really to mock Pastor, bringing media dun sa facility that they're saying that they are preparing the detention facility of Pastor. Samantalang yung mga pinapakulong nila, hindi naman nila pinakita yan. Ngayon talagang pinapakita. OA talaga kayo. OA. Ay, daw. Samantala, may hiling si Senator Robin Padilla kay Risa Ontiveros na may kaugnayan kay Pastor Apollo Siquibloy. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni Troy Gomez. Yung akin lang, umapila si Senador Robin Padilla sa isang komite sa Senado na payagan si Pastor Apollo Siquibloy ng The Kingdom of Jesus Christ na umattend sa pagdinig online. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Risa Ontiveros na mas pipiliin niyang personal na umattend ang butihing pastor sa investigasyon ng Committee on Women and Children para sagutin ang mga paratang sa kanya. Sa isang interview ay binanggit ni Robin na maging ang mga kasamahan nitong senador na sina Lito Lapid, J.V. Ejercito at Nancy Binay ay bukas para sa isang virtual attendance. Kung mapapayagan sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako tsaka si Pastor Ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal, silang dalawang nag-uusap. Sana magkasundo sila. Umaasa si Padilla na iiral ang mga patakaran sa pagdinig in aid of legislation kahit virtual ang attendance, kung kaya't anya ay dapat magkausap na ang panig ni Ontiveros at Pastor Apollo. Pinunari ni Padilla ang sinabi ni Ontiveros na hindi pwedeng irason ang medical at security reason sa pagdinig. Pagka sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag sinabing security, meron naman. Yung mga pwede bang sabihin ng isang magbibigay ng show cause order, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Ipinunto rin ni Padilla na pinag-iinitan si Pastor Apollo. Patunay anya rito ay ang sabay-sabay na pagdinig mula sa Kamara, Senado at sa Department of Justice. Ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si Pastor ay napag-iinitan. May hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. Bukod sa pinag-iinitan, sinabi rin ng senador na totoong may banta sa seguridad ang KOJC leader, partikular na mula sa mga rebelding komunista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Nagulat, SMNI News. Ayan, Attorney Sala, sinabi ni Senator Padilla, is it okay for a virtual attendance for Pastor? Or is there a need? Or kailangan, hindi pa rin tayo, hindi pa umattend si Pastor kahit virtually? The point of the matter is, the so-called inquiry has no legal basis. Kasi nga, in aid of legislation. Pero, what is there to legislate relative to the accusation of crimes allegedly being committed by the pastor? Very clear ang definition ng crimes, ang penalties. Pangalawa, yan pong chairperson, obviously, sobrang bias. Yang mga payag niya, dinideklara niya na guilty as hell itong si Pastor Kibuloy. Sapagkat yung mga press releases niya, pati mga interviews niya, sinasabi niya na ito raw si Pastor, isang religious leader, yung pala daw
ay maraming ginawang krimen. Marami nang ginawang mga abuses. Biro niya, nag-iimbestiga siya, at the same time, siya naguhusga. Kaya hindi talaga dapat. Maling-mali. Talagang it's brazenly illegal and naked abuse of legislative power. Samantala, Attorney Sal, pinuna ni Senator Risa Ontiveros ang pagpunta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa ika-7 araw ng laban kasama ang Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio. Sa isang press conference, sinabi ni Ontiveros, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa napakaseryoso, mabibigat na mga offense laban sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. And sabi din ni Ontiveros na sana daw yung effort nilang dalawa ay binuhos sila sa pagdepensa sa ating mga mangingisda, kasundaluhan at Coast Guard laban sa pambubuli ng China. Pakialamera talaga itong Biro mo, pati yung karapatan ng isang mamamayan na magpunta sa isang peaceable assembly ang magpahayag ng kanyang damdamin, tinatanggalan niya. Abay, siya, hindi ka lang OA. Kung hindi talagang you're showing your ignorance of the Constitution, of the law, as well as ethics, bakit hindi ito nagmana sa kapatid niyang si Pia? At sa kasanghan niyang mga kaibigan ko, mga parents nito kasama ko sa isang spiritual group. Ibang klase rin to. Pasaway. Well, I hope, Attorney Sal, yung mga mababatas natin, they're not blinded dun sa kanilang ambition for higher office and they're using pastor as a stepping stone for that ambition. Ayun na nga ang ginagawa nila. Ano bang blinded? They're blind. They're deaf. Well, if you're doing that and you're doing evil things, what you sow is what you reap, Attorney Sal, and that's biblical. Samantalang magkakaroon ng pagpupulong si Pangulong Bongbong Marcos kasama si U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa Martes ng susunod na linggo upang talakayin ang mga usapin ng kooperasyon at seguridad. Ang kanilang pagpupulong ay magaganap sa kasunod na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Kung dito, ipinangako rin ni Marcos na ipagtatanggol ang mga pananagutang pangkaragatan ng Pilipinas matapos tawagin ni Pangulong o ni China's President Xi Jinping ang saratang lakas na mag-ugnayan sa mga paghahanda para sa mga kaguluhan sa militar sa dagat. Ano po ang masasabi niyo dito sa hakbang na ito, Attorney Sal? Are we enhancing our relationship with the United States of America at the same time making our relationship with the Chinese government worse? Ako, ulitin ko po yung aking mungkay. Huwag kayong may pag-usap, Mr. President, kung kani-kanino. Presidency ng China kayo may pag-usap. Kayong dalawa lang ang pwedeng mag-solve ng tension na yan. Huwag nyo nang isama yung mga iba kasi nagagamit lang kayo. They are being used as a pawn for the conflict in the West Philippine Sea between US, China against Taiwan. Kaya si presidency na lang kausapin nyo. Magkakasundo kayong dalawa. And with this development, Attorney Sal, and we are, our government is, patuloy yung cooperation, discussion, between the United States of America and the Philippines. Yung sinasabi kasi ng mga geopolitics experts, Attorney Sal, yung proxy war na maiipit tayo, parang mas pinapadali natin ang mangyari na, Attorney Sal. Ganun na nga. Exactly. Kaya kasabi mo na si Presidency. The question is, Attorney Sal, who is advising the President to do this? Tama ba yung mga advices sa kanya, Attorney Sal? Well, I suppose matalino naman yan si Ferdinand Marcos Jr. Otherwise, hindi magiging presidente. Pinag-aralan. Marunong naman siya mag-analyze. At yung mga previous decisions niya on controversial cases, nakita ko naman yung kanyang sense of justice. So, dapat pag-aralan niyang mabuti. Samantala, Attorney Sal, matapos magdaging usapin ng komento ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa madalas sa paglabas na bansa ni Pangulong Bongbong Marcos sa may pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Ang ni Romualdez
And I quote, "The punishing schedule of engagements of President Marcos during these trips underscores the unwavering commitment to serving the Filipino people and promoting our nation's prosperity on the global stage." End of quote. But there were times, Attorney Sala, dun sa kanyang mga foreign trips, na may mga personal schedules naman, na pang personal, na okay lang naman din. Of course, with all the hectic schedule ng Pangulo. Meron din siyang time for personal. Pero he was bashed from, I think sa New York to Attorney Sala. I was there. I covered the president. Kasi nag-attend siya ng concert ni Eric Clapton. Tapos nabash din siya doon sa pag-attend ng concert na yun. Ikaw naman, Speaker Martin. Galing mo talaga. At talagang ayaw mong pumayag na hindi sumama. Pati si Senador Mix, nahawa na rin. Sumasama na rin. Ano bang pinaggagawa niyong dalawa dyan? Yan yun na si Presidente Marcos Jr. kasi trabaho niya yan. It's part of his job. But your job as a Speaker and Senate President, hindi. Hindi kasama yan eh. Gumagastos ang taong bayan para sa inyo na walang katuturan. Dito kayo, nandito. Hindi nga kayo nagkakasundo eh. Nagkakasundo lang kayo sa pagbiyahe. Pero dyan sa Chacha, hindi kayo nagkakasundo dalawa. Samantala, ayon sa isang mamabatas, kung maratapi ka ang mga inihandang mga pagbabagong pangong ekonomiya sa 1987 Constitution, maaaring isama ang Kongreso ang isang proseso ng, o maaaring isama ng Kongreso yung isang proseso ng pagsala nakahadlang sa China at iba pang mapangalid ng mga mamumuhunan sa batas na magpapahintulot sa dayuhang pamumunuhan o pamumuhunan. Sinabi ni Cagayan, the Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez itong Huwebes, na bagamat ang pag-ratify sa resolution of both houses o RBH number 7 ay maaring mag-alis ng mga limitasyon sa mga dayuhang pamumuhunan, hindi nangangahulugan na lahat ng dayuhang kapital ay tatanggapin sa bansa. But ang question is, Attorney Sal, why are you zeroing in with China? Hindi, ako, huwag na yung pag-usapan yung Chacha, pag-usapan na lang natin at tugunan nyo yung mga problema ng taong bayan, yung pang-araw-araw na pangangailangan. Kasi nagiging cover-up yan eh, para hindi sila ma-confront on these very basic issues. Yan, puro Chacha na lang sila. Magtango kaya kayo. Attorney Sal, where they were saying, Attorney Sal, yung itong revision, kailangan mga baguhin sa ating saligang batas, hindi naman daw directly makaka-apekto ito, especially itong mga dayuhang pwedeng mamuhunan dito sa bansa, Attorney Sal, directly makaka-apekto sa mga mahihirap nating kababayan, kundi yung mga mayayaman natin na mga kababayan dito sa Pilipinas ang makikinabang daw dito. Totoo naman yun eh. Ever since naman, nakikinabang talaga yung mayayaman. Pag-aralin nyo lahat ng mga Pilipino. Yun doon kayo mag-concentrate mo na. Educate the Filipinos. Yung mga hindi kayang magpaaral sa kanilang mga sarili.